Hello subscriber. It's our day 328 and today is August 27 and it's Sunday. Ayan, dito naman tayo sa ating construction site dito sa may Bongabel Private Resort. Dito yan sa may South Spring Villas, Bukal, Calamba, Laguna. Ayan, kung mapapansin nyo, gabi na. At ngayon pa lang ako nag-uumpisa mag-vlog ng aming construction. Actually kasi kasali ako doon sa mga gumagawa. Pag ganun pa lang ikakasama ka sa gumagawa, talagang di mo papansin yung oras. Kasi ako yung medyo nag-in-charge sa wiring ng aming hagdanan para hindi kami magkamali-kamali. Anyway, ito tunay na natin yung ating, ito pala itsura ng aming resort pagkagabi. Ayan, medyo yung tubig namin pambuhos lang yan, hindi talaga panligo, ano lang, pantimpla-timpla lang namin. Ayan, medyo naabutan ko na, naglilinis na kami. Pero ngayon magbubuhos kami ng aming hagdanan para doon sa aming packet dito sa may pinaka-event. Ayan, naglinis ng konti si Boss Jeff. Ayan. Ito yung mga pinag-wiringan ko kanina. At ngayon binubuhusan na namin. Ayan. Naglagay kasi kami ng mga pailaw sa ilalim ng hagdanan. Ayan yung mga wiring namin. Ayan, baka mabaon sa ano yung drill natin. Actually, nagkasakit-sakit yung ulo namin kakaano dyan. Kaka-assemble lang wiring kasi yung naging sistema namin putol-putol. O meron pa doon na hindi nakadiit sa dingding. Oh. Ayan. O yan, nagsabay na yung buhos sa kayo pag-wiring. Ayan. Ayan, paspasan na lang. At actually yung magbubuhos kanina pang alas 4 nag-iintay yan. Kaso talagang hindi namin matapos-tapos yung wiring kasi nga ang lalaki din kasi ng wire na ginamit. Hirap na hirap din kaming ikabit at ipasok sa mga sa orange na hose na yan. Kaya ginamit na talaga kami. Ayan. Tapos pero kanina naman may mga ginawa naman kanina ito. Update natin. Ayan. Dito sila nakatuto kanina sa pump room. Inaayos kasi nila yung ating piping dito. Kaya kami nagkarga kabala ng tubig kahit konti dito. Kasi para malaman namin kung may mga leak yung pipe na ginawa namin na bagong assemble. So far wala naman nag-leak. So ayan, binuhusan na nila. Kaya lang medyo tumaas na naman yung tubig na water level. Kasi nga umuulan sa labas, medyo tumaas yung kanal. Or hindi ko alam kung saan galing to, siguro dahil malalim talaga yung lupa dito. Pero ang ginawa nila, naglagay lang kami ng pundasyon ng, ang binuhos lang naman nila dyan yung mga may part lang na may yung blue pipe. Kaso di makikita siya ngayon. Ayan o, nabaon na. Ito yung pinaka pipe namin. Tapos ito yung iiwan namin. Ito yung binuhusan kung hindi na makikita yung pipe. Nilagyan lang namin ng mga kahoy dito para tipid sa semento. Ito lang bubuhusan namin. Kasi pag naglagay kami ng graba dyan, baka mamaya madagan na naman yung pipe. Tapos magkakarak-karak na naman. So maglilik na naman sa ilalim. So pakit na naman. So ang ginawa namin, binuhusan namin muna yung pinaka-pipe para pag nagtambak kami, medyo may laban na yung namin. Yung mga pipings namin. Yan, matatabunan. Sa susunod na tatambakan natin ng graba. Tapos sa siya itataping na naman ng semento. So far sa ngayon, yun lang muna yung ginawa namin. Hindi ako na dyan sa piping na dos na yan. Ito yung dos na to, pipe na to, i-convert din sa D4 yan. Para tatlo siya magkakahilera na D4 na tubo. Ang main purpose ng tatlong pipe na yan, lalaglagan ko yan ng mga submersible pump para sipsipin, papunta pabalik ng pool. Ang purpose nun, para lagyan ng water system itong ating fountain, saka yung waterfalls, saka yung fountain doon sa may kiddie pool, merong source. Ayan. Tapos nagpalagay din ako ng maliit na butas niya na tubular, mga siguro mga isang roller lang ilalim. Doon ko naman ilalagay yung yung mga maliit na pump para kung sakaling magkaroon ng water dito, kasi mag-aabang kami diyan ng maliit na square. Kung merong mapuntang tubig diyan, halimbawa nagbuhos kami dito or umapaw yung tubig, pumunta diyan, masisimot ko rin mapupunta ito. Dito ko i-drain yun galing sa pump, sisipin siya ng maliit na pump papunta dito. Maliit lang naman pump yun, parang lang mga 12 volts lang na pump yun. Ayan, tapos ito
Ewan ko bakit mayroong mga piping dito. Siguro nagte-testing lang sila pang emergency. Pero baka bukas ako na magpa-piping dyan. Siyempre, hindi ako yung magpuputol-putol. Ako lang yung mag-assemble. Siyempre, sila na bahala magputol saka magdikit. Dahil hindi na kaya ng aking balakang makatagal-tagal dyan sa ganyan. Ayan. Pero may mga design naman na ako. At mga bypass. Yung ibang piping saka mga fittings na bili ko na. So yung mga kulang na lang, yung iilan lang yung kulang, pwede ko naman iabang na yon. Tapos order din ako ng mga filtering system. Tapos baka mag-DIY kami ng na pag-usapan namin ni Boss Jeff. Magdi-DIY kami ng filter papunta ng pool mula dito sa pump. Sa pump na to, yung deep well, dadaan siya ng DIY namin na pump, malaking yung blue pipe, yung blue drum. Gagawin naming filter papunta ng pool. Kasi nga minsan, yung unang labas ng tubig kasi sa pool, may mga time na may mga graba-graba saka may konting dumi. So at least, initial pa lang na napasok ng tubig, mafi-filter niya. Tapos saka pa lang siya papasok sa main filter namin ng swimming pool. So mayroon lang kaming DIY na initial lang. Ganun na mangyayari. O yan yung problema namin, solusyon namin dito sa aming pump room. Kasi ito yung aming harapan. Pag naliligo kayo, ito yung makikita mo yung view. Yan, medyo. Actually, iba-iba kulay niyan kasi nga, depende sa customer. Pwede siyang white, all white. Tapos may accent din siya ng mga dilaw, saka warm lang. Actually, gusto ko rin sana may touch of blue. Pero may yung mga blue ko na LED na pin, baka dito ko siya ilagay. Ano rin yung tricolor, blue, yellow, and white. Ayun. Tapos, yun nga, sana makadagdag na konti ng accent yung aming gagawing LED pipe sa paligid ng pool. Sa loob at labas, meron kami ilalagay. Ayun. Sana maganda rin epekto nun. Ayun. Pero pag kulang sa budget, importante na iabang kami, di ba? Try natin silipin muna yung sa taas bago natin tignan yung mga binubuhusan nila dyan sa baba. Dahil umuulan pa ngayon, tapos may mga uuwi pa ngayon, lalo na yung aming si Butoy, si Master Welder, anniversary ngayon, happy anniversary sa kanila mag-asawa. At uuwi si Butoy mamaya para doon sa kanilang celebration mamayang gabi. Ayan, naghahalo sila. Ay, hindi makikita sa ating video. Medyo madilim. Hindi kita, oh. Hindi tayo naka-night mode. Hindi kita ang kanilang mga ginagawa. Naghahalo kasi sila ngayon ng mga semento, oh. Ang dilim-dilim. Wala silang pailaw, naliligo na sila ngayon. Ayan. Tapos kagabi, inakit ko yung mga solar doon, kinabit ko, buti nakapag-charge. Pero ngayon umulan naman, lalo na yung nabasag ko na basag na solar, ito, ang ginawa ko, binuhusan ko lang siya ng yung resin, epoxy resin, minuhusan ko siya. So yung mga basag-basag na wala. Kaya lang medyo malagkit ng konti, pero katagalan mawawala din naman yan. Natutunan ko yung sa father ko kasi naglalaminate siya ng mga diploma noon. Ginagawa niya, binubuhusan niya ng resin yung mga diploma, tapos lalagyan niya ng mga gold stripe yung dulos. Tapos yun nga sa kahoy niya ilalagay, parang diploma na laminated nasa kahoy. Naisip ko may ganon at nakita ko sa Lazada, meron naman tinitinda ganon. Ayun, binuhos ko yan dyan sa sa panel ng aircon, ng solar. So pag nababasag yung mga solar nyo, wag nyo itatapon. I-check nyo muna kung nagcha-charge siya, kung kumakarga ng voltahe. Pag meron, pwede nyo namang remedyohan yung mga basag ng Actually, basag na basag talaga yan. Para sa nagdurog-durog. Pero pag binuhusan mo ng resin, mawawala. Kasi magsisiksik yung mga resin niya doon. So yun, nagkaroon ako ng DIY. Hindi ko lang na-videohan kasi hindi ako sigurado nung una. Pero nung effective pala siya, sa nanginayang ako, hindi ko na-videohan. Pero at least ngayon, alam nyo na pwede palang ayusin yung mga basag na solar. Ayun. Huwag lang talaga yung di nag-charge. Kasi pag nabasag kasi minsan, pati yung mga copper niya, yung mga wiring niya ganyan na puputol. So, yun ang problema. Pag naputol, kailangan mo talagang, kung madidikit mo pa, madudugtong mo pa, okay. Pero pag madalas, hindi na. So, yun ang problema. Ayan, ito yung ating. Tapos, sana itong, ginagawa naman na yung aming canopy dyan. So, baka bukas may mag-welding na uli kami. Tapos, sana matapos mga 2 to 3 days. Bago kami magkaroon ng last na namin to.
yung aming pull edge at mapahila na namin ng silica saka mga pebbles. Ayun, may mixture of pebbles and silica gagawin namin. Pero maganda rin naman yung mas maraming pebbles kasi yung silica lakas sa makatakaw pansin eh. Maganda yung mga pebbles sa maliliit din. So touch of ano na lang tayo silica. Ayan, ito yung aking mga wall light dito. Yung isa na pundi doon, pero naayos ko na, yun no, bulag siya doon, walang ilaw. Binuksan ko, nasira yung balas niya. Pero pagka nasira yung balas niya, pwede mo siya i-convert ng ng 12 volts or 12 to 24 volts. Kaya lang, syempre, binili ako pa rin ng balas kasi nga wala pa man akong solar. Pero kung may solar na ako, pwede ko siyang paandarin ng solar. Kasi mga LED, ano naman yan, 12 volts lang naman talaga yung mga LED. So, ginagamit tayo ng balas, parang transformer. Yun, nire-reduce yung 220 volt, gagawin nga nilang 12 volts, diba? So, para mapaandar mo ng sa kuryente yung mga LED lights natin. Pati yung mga pin light, may mga balas yan. O, yun, parang ano lang yun. Transformer na maliliit. O, yan, silipin na natin yung kaninang pabuhos dito. At hindi ako makakababa. Gusto ko sanang videoan yung pagkahakot nila sa pagtitimpla nila doon. Kaya lang talagang mukhang di ko kaya humakbang dyan. Ang ginawa namin dito, yung dating original step namin, nasa 2 steps ng pababa, medyo mataas. So, ako nga nahihirapan humakbang. Paano si mami palalo? Baka magalit sa amin si mami, hindi siya makaakyat dahil ang taas-taas. So, ginawa namin, nagto 20 cm. So, mamos, ano yun? 20 cm ba tama ako yung taas? 20 cm, no? cm. Ayan, 20 cm na lang yung taas namin. Parang standard yun ng hakbangan. Tapos yung lapad nito nasa 40, tama ba ako? 14 lapad. Sabihin medyo gradual na, saka mabanayad na yung pagbaba. Wala nang puwersa. Hindi na matatagtag yung bilbil ko. Kasi pag bumaba ako, parang matatagtag yung bilbil ko eh. Parang nabibigla pabagsak. Ilalo na yung dibdib ko, medyo malaki, masakit. So, maganda na binabaan ko. So, nangyari, nagdagdag kami ng bali 2 step halos o isa pababa. Tapos yung gagawin namin dyan, ang finish niya pag nabuo, tapos matuyo na siya, ano rin ito, marami kami tinabi ng mga dual deck na na tiles dyan. Yan ang gagamitin din namin dito. Ayun, actually pwede rin yung pebbles, diba? Pero gagamitin natin dito yung dual deck, no? Hindi pebbles, no? Dual deck. Kasi yung pebbles na gagamitin namin doon sa harap ng bahay namin doon, yung parang may panusing din ako ng hagdanan. Pag kasunduan namin nilagyan ng pebbles yun. Pero itong sa migrahe, baka wala na kami ilagay kasi nga merong gulong yung aming gate na napakabigat ng gate namin. Na hindi ko ina-expect na ganyan yung magiging design na kasi nga dahil nagkaroon ako ng folding. Pero kung wala ay expand. Pero kung hindi ako walang expand na nangyari, siguro perfect yung gate namin, nasakto lang yung nasuswing lang siya. Pero since na i-expand siya tapos na-fold pa, nahihirapan na yung yung bigat niya, parang nakukumang na siya pababa na gano'n, hinahatak na siya ng bigat. Kung wala pang, tapos yung gulong pa medyo pa-slide ng konti, so mahirap. Ayan. O si Boss Jeff na yung nagpapantay ng O kukuha ko ng mga barya doon, lagay natin dyan. Nilalagyan pa ba ng barya dyan? Di ba sa harapan lang yun? Pero doon, naglagay ako ng barya doon eh. Pampaswerte ba? O kukuha nga ako ng barya doon sa kwarto. Lagay ko ng konti. Hulog natin. Siyempre para paswerte yun, diba? Naku, magulo yung kwarto namin. Tignan natin kung... Kasi panamili ko ng mga gamit. Dami-dami. Ayan o. Puro mga mga... electrical ko pinagbibili. Ayan o, nandiyan ko lahat pinaglalagay. Dami-dami. So, ito na yung pinakaano ko. Baryahan ko. Wala ko ng mga barya. Ilalagay natin doon at makaipon tayo ng papaswerte. Pero tagpipiso lang naman ito ilalagay ko. Ayan. Ayan yung mga wifi ko na mga remote control ko sa wifi para makontrol ko yung mga ilaw. Yung mga pump, ayan. Ayan, sakto ito yung barya natin, no? Ayan. Ito yung temporary naming hinigaan. Hindi namin nilagay mga wire kasi baka manakawa kami ng wire.
may pumapasok sa gabi, di namin alam, may mga bata o sino man, di ba? O ito lang yung hahagis natin doon, ang paswerte. Dapat bulungan natin. O bulungan mo, pampaswerte. Bakit may papel? Sosyal, papel. Baka 1,000 pa ilagay. Huwag mo ito ibato, baka ano, dapat may konting, dapat may ritual. Babaw niya kasi babatungan pa ng tiles. Ayan. O diba? Baka yung mamahaling gold coins ko nasama na dyan. Tapos ginawa namin, yung pinaka-dinugtong namin, nilagay ko sa pinaghiwalay-walay ko yung ano yan o. Kasi baka magkaroon ng ground, yun na pinahiwalay ko ng hose. Gamit ko yung pang-level namin na hose, ayan o. Pinaputol ko yung mga pang-level namin hose para baging pang-divider ng ano, bawat pair ng kuryente. Nilagyan ko, pinahiwalay-hiwalay ko. Mamaya magkaroon ng water ano dyan sa loob, di ba? Ngayon, kinamay na oh. Yan, di ba? Yung pampaswerte. Oo. Dapat dilawayan mo pampaswerte. Katilawayan mo nga yung ano, tang. Pampaswerte yan. Yung buhos. Nag-toothbrush ka ba? Tagal yung inintay yung buhos, no? As 4 pa lang, naka-ano na eh. Oh, pa si Butoy, di pa nang maano. Mag-prepare. Mamaya manglalambot na tuhod mo niyan. May ano ka pa mamayang ano, anniversary. Diyos ko. Anniversary yan mamaya eh. Tay, baka makatulog ka. Oo nga, pag nakatulog yan ako. Anniversary. Pinagpaalam ng maaga yan ng asawa. Ni madam. Nag-OT pa. Para may pangdagdag. Ay, wala na. Kinulang yung timpla. Okay lang. Oh, yan ako. Malulubat pa ako. Ayan, ito yung aming mga event area, pero di pa rin. Pero na-tik-tik na yung aking ano dito, oh, paglalagyan ng karaoke, ano, meron table ako ilalagay dyan for the karaoke. Tapos syempre ito yung sukatan TV. Ayan o. So, yung aming bladder hindi pa nakakabit doon. Ako, ito yung mga ibang stocks namin. Ayan. Yan yung paligid ng aming pool. Ayan, may kulay na parang sa ano na yan. Diyan may bababa na mga waterfalls dyan. Na pag gumagana na siya, may waterfalls dyan. Tapos syempre may signage dyan na Bongaville Private Resort. Ayan. Tapos ito yung mga PPR na to ng mga nakaatingala na yan. Yan yung gagawin kong DIY fountain namin para sa mga bata. 2 panel yan, 2 ano. Ayan, magiging itsura niya. Ayan. Ayan, matatapos na yung buhos nila. At ako hindi na makakababa dito. Ayan, may nosing yan para may pailaw nga sa ilalim. Ayan, natagal lang kami gawin. Ayan, oh. Ang ganun yung halaman para mailagay sa tabit madiligan. Maulan naman lang. O, diba pag nagtatrabaho sila may mga yosi taga sa bibig. O, si Tatang din. O, lahat sila meron. Baka si Jeff nahawa na din, nagyoyosi. Ayun, si Jeff, o. Nagyoyosi na din. O, si Kuya Jerry. Lahat sila may nakasubsob na yosi sa bibig, o. Habang nagtatrabaho yan, ha. Ayan, diyan sila kumukuha ng lakas. Hindi sila naubusan ng oxygen. O, diba? Parang charger nila yan, eh. Hawa-hawa. Ako na lang din nahahawa kasi na-asthma ako pa ganyan. Ayan, tatapos na sila. Tapos yun, yung background ko narinig nyo, parang piyesta ng mga palaka ngayon kasi nga umulan kanina. So yung mga palaka, para mga yung kanilang ano, kanilang tawag dito, gathering together. At sila yung mag-ano na, mag-echosa na sila at magpaparami na sila.
May gathering na nangyayari. Ayan, kung naririnig nyo, para silang may kulto na sabay-sabay silang synchronize yung tunog ng mga palaka. O, rinig na rinig yan. Ayan, rinig na rinig. O, yan ang ating passage dyan sa taas. So, maganda naman din yung ating pakulay dito. Siguro pag natapos ito, may mga ilaw din ako nilagay kasi dyan sa ilalim. May mga accent dyan, tapos may mga halaman dyan. O, ito may mga halaman dito. So pagdating ng gabi siguro maganda. Yan, lalo na siguro tong ating fountain pag may ilaw na rin. Oh, 'di ba? Maganda dito sana. At sana magmukha siyang Bonggabil talaga. Yan siya, oh. Tapos yung view deck natin, may ilaw na rin yan, maganda na rin siya. Tapos may kulang pa diyan, magpapa-spot pa ako pala diyan, saka may panel din diyan. Kasi sabi nga ni architect para magmukha naman siyang balanse, kasi nga masyadong mataas yung dating, masyadong malawak na malawak. Although masarap pumesto diyan kasi talagang mahangin. Pagdating lang ng medyo hapon kasi ang araw na doon, yun nga lang, pag may araw na doon, medyo jahe na. Sa kapag umaga, okay lang naman yung umaga, nandiyan din yung araw. So tanghali lang siya maganda sa kapahapon. Pero pagdating ng medyo bumaba na talaga mga 4, doon yung araw, matatamaan ka na. So bababa na sila para dito sa event na lang kasi malamig sa event. Dito, tapos pagdating naman ng paggabi, akit na naman ulit, di ba? Ganun ang eksena dito. Tapos ito nga, itong aking view fountain, so doon yung aking pump room. Sa future, pwede ko rin siyang gawan ng akyatan dyan. Tapos may slide pababa. Pero so far, wala pa naman akong planong palagay ngayon kasi medyo mahal yata yung fiber dyan. Parang fiberglass yung gagamitin para sa sliding. Kasi ayoko naman yung semento. Typical na yung mga swimming pool kasi ang slide dito mga gawa sa semento. Hindi makitid yung place ko parang hindi pwede sa semento. Sa kaya ko naman ng semento din. Mainit yun pag nag-slide ka, di ba? Maganda yung pa fiber, may mga talaga siya pasadya na labasan ng mga tubig para madulas talaga saka hindi mainit. Ayun. Pero nakakatakot kasi mamaya may mga kakakita dito, may tumatalon dyan, may hirap na, di ba? Hindi naman kalaliman yung ating pool, hindi naman 7 feet to. Hanggang 5.5 lang to. So delikado baka mag-dive sila, mauna ulo, di ba? Pag angat nila na UP na yung ubungo nila. So wag naman sana. Ayan, natapos na tayo. Tapos na rin sila. At ako gabi na talaga din nag-vlog kasi nga sobrang tagal din namin inassist ko sila dyan. Tapos nag-assist din ako sa pump room. So hindi na ako nakapag-vlog talaga. Buti na lang magbubuhos lang ngayong gabi. Nakapaghabol pa ako ng vlog. Ayan, namimiss ko ng maligo dito. Mga 1 month na ako di nakakaligo yata kasi nga medyo ang dami mga likabok dahil sa mga kinikis-kis nila yung pader, di ba, pag pinipinturahan. Pero after nito siguro yun na. Regular na ako Actually hindi naman ako naliligo talaga. Ginagawa ko lang. Para ako nagja-jogging dyan sa pool. Kasi yan lang yung pinaka-exercise ko dito. Ngayon na wala akong exercise. Wala. Ang exercise ko, 2 tinidor sa kutsara hawak ko. Yung subo-subo na kanin yung exercise. Kaya lumalaki tayo. Hindi man ako makatagal sa At sa pool, para ang gaan-gaan ko. Pwede ako tumalon-talon doon sa sit-up. O yan, mukhang ako lang yung walang daanan dyan. O paano ang akyat? Ganyan. Naku, di ko kaya yan. Dapat ginawa nila ako ng tulay dito. Kaya slides para tuloy-tuloy ako dyan. Mahirap. Pero ang ganda na kasi parang malumanay na yung pagbaba. Ang ganda na. Tapos kung hindi naman kasi pwede ko mag-rip ako ng table dito. Diba? Parang reception area. Tapos dito lang yung parking nila, isa lang. Talagang kasi karamihan naman nagre-rent isang sasakyan nila. Tapos sa dami ng parking sa labas at i-reserve natin sila pagka So pwede natin yung mapakinabangan talaga yung space na yan. Ayan ang gagamit na si Boss Jeff ng water pressure o pressure pump matawag yan, water pressure. Ano ba pangalan niya? Water pressure, po dyan Ayan. Kasi ito yung ating shower area pero hindi pa mukhang shower area kasi nga may mga pa
tutungan pa sila dyan. Pero ikakabit na lang din namin yung mga shower na nabili ko dyan. Ready na rin yun. O baka ma-sprayan mo yung ano, yung ating sahig. Saan? Baba? Ayan, bago tayo malobat, dapat akit natin sa taas. Sa taas na lang tayo. Ito pala yung aking garden din dito, oh, sa gilid. Ayan. Dapat dito maglagay ako ng sensor na pag-aakit ka, iliwanag siya, diba? Maganda. Oh, maganda magpa-picture dito, do. Hilera-hilera kayo sa hagdanan sa papa-picture. Kaya dapat may pangalan din dito sa gilid, no? Gusto ko kasi lahat ng may picture area may pangalan kasi parang advertising mo na yun, di ba? Hindi naman sa pinangalandakan may pangalan mo. At least yung mga tao, maraming pwedeng pagpapicturean na may pangalan ng resort, di ba? Ang ganda naman ng pangalan ng resort, di ba? Buong gabi, nakakatuwa. Iconic ang dating. Oh, tapos dapat dito may solar na nakatutok dyan. Tinutok ko yung mga solar dyan eh. Sa wall na yan. Kaya lang, dahil gumagawa kami kanina ng wiring, ginawa, pinatagos niya sa may, ano, pinadapa dyan. Diba? O yan yung mga, ayo, parang matutumba na yung ano. Ay, sabi ko kay Kuya Jerry. Saan ba? Vamos! Si Kuya Jerry, baka mahulog yung alulod. Ayun, mahuhulog na yung alulod natin, walang tali. Baka may mabagsakan yung kotse. Ay, wala pala yung kotse dyan. Baka may mabagsakan na tao. Mahulog na yung alulod. Alulod. Ayan yung aking bahay dyan, no? May pailaw din ako dyan. O, diba? Yung, may ano yan, parang may sensor. Pag nadaan ka, may liwanag siya. Maganda sana ko, may ilaw talaga doon, no? Hindi nakukuha ng video. Nakikita yung loob lang. Diba? Ganda ang view dito pag umaga. Kaya Jerry, baka may madisgrasya na tayo. Siguro, ano, wala pa kasing tali ito eh. Hindi pa naman namin permanente. Buti nakakawit pa siya dyan. Kung hindi na may nabagsak na dyan. Buti naman wala pa masyadong ano. Buti umakit ako dito, napansin ko kung hindi may nabagsakan. Ang lakas kasi ng hangin talaga kanina. Ilado na parang nakatukod lang yan, hindi pa permanente. Buti hindi pa natutuluyan, no? Di ba dahil na kanina dyan? Hindi, ano, talian mo lang muna. Saan ba pwede talian? Diyan sa gilid niya. Buti hindi siya bumigay. Kung di ako. Eh, nagbubuhos pa naman kayo kanina dyan, no? Ay, ay. Ay, ano siya, umikot. Ito mahaba yata ito kay Jerry. O, hindi. May alambre. Kaya? Hindi. Oo, kasi mamaya. Ano pala siya? Hindi pa na natumba. Umikot ng ganun. Pero yan, hindi pa namin alam kung final na yan eh. Pero hindi ko alam. Kasi pangit naman siya para diretso. So baka pa-weldingan ko na lang dito siguro ng ano, parang frame, ano niya, brace niya. Kasi nga hindi naman talagang ano. Kasi sabi ng architect din kasi bawal naman din talaga binabaon sa buhos yung mga alulod na ganyan. Kasi nakakatanggal ng ano, nakakabawas ang tibay ng mga poste. Diba? Pagka ganyan. Ayan. Maganda dito pag bilyaran talaga pag gabi. O ayan. Para makakapaglaro ka pa ng bilyar dito. O ayan, ayan. Diba? Maganda yung view. O siguro ito ganito na lang yung aking video muna. Sa mga hindi pa nagsasubscribe dyan, baka naman. At syempre don't forget to click the notification bell para syempre ma-update kayo sa aming channel na Bog and Jeff. At masubaybayan nyo hanggang sa matapos yung construction namin ng aming matagal na resort na 10 months nang ginagawa. Ayan, at masubaybayan nyo at mag-operate na tayo. So sa mga nag-subscribe, salamat. Hanggang dito na lang. Bye bye.
Ay, may hagdanan na. Bye-bye.